Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bumalag po itong si Senator Bato de la Rosa, mga kabida, no? Dito ho kay Undersecretary Claire Castro, ano po? Dito ho sa kanya pong statement patungkol ho sa health condition po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napastusan po at balasubas daw yung naging sagot, ano? Ni Undersecretary Castro sa kalagayan po ni FPRRD, ano po, no? Mantakin niyo, sinabi po niya na i-exercise lang daw yung kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, no? Sa tingin po ni Senador De La Rosa ay hindi ho nararapat. Very insensitive daw, ano? Yung naging komento ni Yusek Castro po, mga kabida. Alam naman po natin, wala naman po talagang magandang masasabi po ito kung si Undersecretary Castro pagdating ho sa mga Duterte, mga kabida. Siguro tingin po niya dito po parang drama lang po, ano? Ewan ko yun yung aking interpretation po, ano, mga kabida. Ito po, pakinggan po natin ito pong naging pahayag ni Senador Bato de la Rosa, ano po, no? Iko-courtesy lang po natin ito, ano, sa ang balita ngayon, mga kabida. Narito po. Dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yung malaking kabastusan yun, no? Yung sinasabi ng babae na yan, yung gano'n na pananalita, no? Na napaka-insensitive at napaka-arrogante at talagang balasubas na sagot yun. Hindi po yun dapat ang sagot sa isang babae pa naman siya na naturingan. Kung makapagsalita ng gano'n ay parang napakabastos talaga. Hindi ko I don't comment yung mga pinagsasabi niya kasi nakakakuan talaga, kumukulo yung dugo ko, pero wala talaga parang siyang hindi taga-gobyerno, no? Anong klaseng gobyerno kung yan ang ganyan klaseng magsalita, yung tagapagsalita? Ayun, umuusok sa galit po, ano? Kumukulo daw ang dugo ni Senador Bato de la Rosa dito ho kay Undersecretary Claire Castro para bang hindi raw babae, ano? Hindi raw dapat sa isang tagapagsalita po ng Pangulo na ganun yung kanyang statement, ano po, no? Napaka-insensitive daw, mga kabida. Sa bagay, gaya ng sinabi ko po kanina, wala naman pong magandang masasabi po at nasabi, ano? Ito pong sa bagay, gaya ng sinabi ko po kanina, wala pong magagandang sa bagay, gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, wala naman pong magandang masasabi po ito kung si Attorney Castro po pagdating ho sa mga Duterte po, mga kabida. I don't know kung bakit ganun po siya kagalit, ano? Although, maintindihan po natin, siguro trabaho po yan, ano, ni Attorney Castro na batikusin itong mga Duterte. Okay? Sana, binigyan sana niya po ng kaunting respeto lang po, ano, mga kabida. Para sa akin po, hindi din maganda yung dating para sa akin, yung sinabi po niyan, dapat i-exercise lang po yan. Nangangayayat na po butot balat na lang itong si Digong, tapos sasabihan mo na dapat i-exercise mo lang yan. Hindi ho sa usaping kulang sa exercise yung nangyari ho sa dating Pangulo, ano? Okay? Depression yun. Ano? Depression yun. Tsaka, anong tawag po dito? Para bang dahil sa sama po ng loob, ano? Kasi hindi po niya inaasahan yung mga kabide, yung nangyari po sa kanya Kasi ang kanyang mindset na hindi ho siya maaring ipagkanulo ng gobyernong ito. Yun yung nasa mindset po niya Kaya palagi nang sinasabi po na ang International Criminal Court wala hong jurisdiction sa kanya over his person. Kasi ang kanya pong mindset na hindi po pwede at hindi po mangyayari na ipagkanulo po siya ng Marcos administration sa Banyaga. Kasi ang nasa isip po niya, mga kabida, bakit po ako ipagkanulo? Bakit po ako i-turn over doon?
na meron naman pong batas dito sa Pilipinas. Buhay pa naman po ang justice system sa Pilipinas, ano? Buhay pa ang mga korte sa Pilipinas. Sa madaling salita po, walang jurisdiction ito pong International Criminal Court, ano? Sa kanya, mga kabida. Di ba? So, yun yung nasa mindset po niya. Okay, pero ang nangyari po, kabaliktaran, ano? Ipinagkanulo po siya sa International Criminal Court, mga kabida, ng Marcos administration. So, kaya yun yung siguro sitwasyon niya ngayon, ano? Hindi ho dahil sa kanyang katandaan yun, ano? Dahil ho sa kanyang frustration at masama yung kanyang loob. Kasi yung ganun kasi mga kabida, nakaka-apekto yan sa ating katawan sa kalusugan po natin pag very depressed ka po, ano? Okay? I'm sure very depressed po talaga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya wala pong ganang kumain. Kasi hindi po lubos niyang akalain po mga kabida na sa kabila po ng kanya hong ginawa, ano? Para ho sa mga Pilipino, yun yung kapalit, ano? Okay? Dahil lang po sa politika. Okay? Dahil lang po sa pagnanais na mawala at destroyed, ano? Ito pong dating Pangulo, ano? Kasi napaka threat kasi ito pong si Digong, ano? Para ho sa mga ambitions po mga kabida ng mga nasa gobyerno ngayon, ano? Sa Marcos administration. Kaya yun yung ginawa po. Kahit na po hindi na po tayo miyembro, kahit na palaging sinasabi ho ng Marcos administration, wala akong jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas, pero iba po yung nangyari po mga kabida, ano po. Kaya yun yung sitwasyon. Tapos ganito yung sasabihin po, ano? Ganito po ang maririnig po natin mula sa tagapagsalita po ng Pangulo, ano? So siguro, ang tingin po ni Senador Bato de la Rosa, nabastusan po siya dito, ano? Kaya nga tinawag ho niyang bastos at balasubas. Ito pong si Attorney Claire Castro. Hindi naman po pwedeng alisin mula kay Senator Bato de la Rosa yung kanyang nararamdaman Kasi unang-unang malapit po yan sa dating Pangulo, ano po, no? Mga kabida. Okay? Kaya nga, hindi po natin pwedeng sabihin na relax lang, Senator Bato. Salita lang po yun. Hindi pwede yun. Kasi feel po niya yung pagkabanggit po ni Undersecretary Castro, yung salitang i-exercise mo lang yan. Okay, para bang ayaw hong maniwala po mga kabida, no? Na yan yung sitwasyon talaga ng dating Pangulo po ngayon. Kasi pinagbasihan po niya yung sinabi po ni Miss Elizabeth Zimmerman na sa kabila ho ng kanyang pagiging butot balat, ano, mga kabida, healthy naman daw ito pong si dating Pangulong Duterte, ano po, no? Yung pagiging butot balat pa lang, may ibig sabihin na po yan, ano, mga kabida. Hindi po healthy yan. Okay? Hindi po healthy yan. Hindi po yan katulad ho ng mga tao na gusto hong pumayat, ano? Kaya nga limited lang po yung kanila pong pagkain, ano? Ito, iba itong si Digong Hindi nga kumakain Kasi wala hong ganang kumain, mga kabida. Okay? Hindi na uminom ng kanyang mga gamot. Anong ibig sabihin po doon? Diba? Iba na po yun. Iba na po yung sitwasyon ni Digong ngayon. Hindi ho to biro po mga kabida, no? Na simpleng pumayat lang po. Ano? Hindi. Imagine yung description. Butot balat na po, ano? Mga kabida. Yung sinabi po ni Miss Elizabeth na good thing daw na hindi na po umiinom ng gamot. Bakit? Yung kanyang diabetes, biglang nawala yun. Nung pumasok po siya sa detention cell, biglang nawala yung kanyang mga sakit. Kaya hindi na po uminom ng gamot. Hindi po ganun. Okay? Yun ang mga tao na nasa labas na nag-exercise pa, may mga maintenance pa po, ano?
Long-term yung gamutan po, mga kabida. At saka yung diabetes, hindi na po yan mawawala ho sa system po ng tao kapag napuan na po ka ng diabetes po, mga kabida. Kasi iba yung pakiramdam ko po nung sinabi po ni Miss Zimmerman, na hindi na po umiinom ng gamot itong si Digong. Ang nasa aking isip po na ayaw na talaga niyang inumin ang mga gamot. Hindi po ibig sabihin na hindi na po siya umiinom ng gamot dahil yun yung sinabi siguro ng doktor. Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Di ba? Kaya nga, ngayon, mag-aantay na lang po tayo yung pinaka-worst na mangyayari ho sa dating Pangulo, mga kabida. Okay? Kaya siguro yun yung rason kung bakit po nakapag-desisyon po itong si Senator Alan Peter Cayetano na maglabas po ng resolution, calling for the International Criminal Court, na palabasin na itong si Digong, sa pamamagitan po ng interim release at dadalhin ho dito sa Pilipinas, ang tugon po ni Claire Castro po doon is noted lang po. Di ba? Noted lang po eh. Kaya yun pa lang, iba na po yung pakiramdam po ng mga Duterte at saka mga supporters po niya doon sa sagot po ng palasyo po dito. Di ba? So, ang sa akin lang po, kahit na po kalaban sa politika, bigyan naman po ng kahit kaunting respeto, be sensitive sa mga salita na gagamitin. Okay? Kasi pwedeng mag-backfire yan, mga kabida, sa administrasyon, Kung meron pong mangyayari po kay Digong, alam niyo ba kung anong magiging consequence niyan? Okay? Kung yung pag-aresto ho kay dating Pangulong Duterte, iba na po yung reaction po ng taong bayan po doon, mas lalo po pag may mangyari po sa kanya. Okay? Kung mamatay po itong si Digong po, mga kabida, nako po, ito yung ayaw ko pong isipin po, mga kabida, Ito pong panahon na ayaw kong mangyayari po, mga kabida. Kasi hindi po natin gustong isipin ang mga possibilities po, kung sakali hong may mangyari po sa dating Pangulo po, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong komento at pananaw dito ho sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, yung kanyang galit po kay Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang kabastusan at pagiging balasubas po, dito ho sa kanyang komento pagdating ho sa health condition po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.